Gagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah. Hala, ma. Lumilindol po yata. Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol? Mag-drop, cover, and hold. Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito. Nay, yung pintana. Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan. Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na. Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay. Sige, ma. Tara po. Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate. Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Asus, ang anak ko talaga. Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay natutuwa at nandito na naman po tayo sa ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. And very exciting po ang ating mga reports at lalong-lalo na ang ating mga panauhin sa hapon na ito. Tayo po ay unang magpasalamat sa ating mga kasamahan dito sa Radio Magazine, si Director Fernando Amparo Sanga, ang ating Presidential Broadcast Service Director, at si Miss Marinela Texon, ang Station Manager. Maraming salamat po sa inyo at binigyan ninyo ng bahay ang NCSC upang maparating sa ating mga kababayan na nakatatanda at ang mga mahal nila sa buhay anong programang meron ang gobyerno para sa kanila. Bigyan po muna natin ng pansin ang ating updates sa ating mga regional offices. Unahin po natin yung ating pagbisita ng ating mga kaibigan mula po sa Australia. Doon sa Australian Research Innovations po, sila po ay pumunta at bumisita sa ating elderly care facility sa Taguig. Ayan po, no? Kasama po natin sila upang tingnan kung anong mga programang meron para sa nakatatanda dito po sa Pilipinas. Pangalawa po, sila ay pumunta din sa Los Baños, no? Laguna.
Heto ay atin pong i-inaugurate at ilo-launch pagkatapos po ng ating election. Kasi nga po, gusto nating bigyan din ng bahay ang ating mga nakatatanda. Tayo din po ay dumulog sa Ormoc, Leyte. Doon po, makikita natin ang ating Elderly Care Center or SC3C at tayo ay namigay din po ng cash gift as an implementation of the expanded centenarian cash gift. At hindi pa po natapos dyan yung mga activities natin nitong mga huling araw. Nagkaroon po tayo ng office blessing dahil tayo po ay lumipat ng ating opisina doon po sa upper class, sa penthouse naman po yan. Ito ay magbigay daan sa dumadami nating mga miyembro na empleyado at staff ng komisyon upang mapagtuunan at bigyang pansin ang mga programa para sa ating mga nakatatanda. Heto na ngayon, ang una po nating panauhin. Gusto po natin siyang i-welcome, none other than the Director of and the Head of Standards and Innovation Office of the COMELEC, si Director Attorney Frances Caroline Aguindadao Arabi. Magandang hapon sa iyo, Director Frances. Magandang hapon din, Chair Lorecha, and thank you for having me in your show today. Oo, maganda yung ating talakayan ngayon, Director. Alam naman natin, COMELEC na talaga ang bidang-bida, lalong-lalo na malapit na po ang ating eleksyon. At gusto po nating bigyang pansin at daan yung bagong programa actually ng COMELEC, yung tinatawag nilang Early Voting Hours Program. Director, pwede pong sabihan ang ating mga tagapagsubaybay ng ating programa, ano po itong Early Voting Hours Program? Chair, we are very happy, kinakagalak naming i-announce sa lahat na for this election, meron po tayong early voting hours or EVH. Yan po ay mararanasan nationwide sa araw ng election at ito ay eksklusibo para sa ating mga senior citizens, persons with disabilities, and pregnant women. Chair, nung last election kasi, this was only implemented in Muntinlupa City and Naga City. So pilot lang po siya. Tapos dahil maganda at mainit yung pagtanggap ng ating mga senior citizens, PWDs and pregnant women, naisipan na ho namin na gawin itong nationwide na rollout for this election. So kasama pa po dito ng parang pagbibigay ho namin ng overtime pay sa ating mga electoral board kasi syempre dagdag 2 oras po ito. This is between 5 a.m. in the morning and 7 to 7 a.m. in the morning. Uy, alam mo, Director, napakaganda po ng programa na ito. Alam mo, we congratulate COMELEC, no? Si Chair Garcia at inyong buong team para dito po, naalala ko, nung ako po ay bumoto at senior na din naman ako, no? Gusto ko talaga ng maaga ang ating mga nakatatanda. They really want to avoid the huge crowd, yung init, lalo na at mainit ang panahon ngayon, no? So what you are giving out to us now, to the people, especially to the elderly population, to the PWDs and the pregnant women, ay very laudable. Can you please share with us, Chair, Director, no, yung ating mga success stories or ano kaya mga challenges na kakaharapin natin dito sa Early Voting Hours Program? Chair, siguro we expect na kahit na sabihin nating eksklusibo itong oras na para sa ating mga senior citizens, PWDs and pregnant women, magkakaroon pa rin ho ng konting pila. Kasi syempre, maaga ho silang nagigising eh. Ang experience kasi namin, Chair, noon, kahit na 5 a.m. ang announced na pagbubukas ng aming mga presinto, dumating sila as early as 3 a.m. Ay, at alam 4 ko yan. a.m. Opo. Kaya sa ngayon, ganon din siguro ang mangyayari, very proud ang ating mga senior citizens na sabihin na, kasi naman, kahit naman hindi araw ng eleksyon, nagigising naman na kami ng 3:00, nagwawalis na kami sa harap ng bahay namin. So, madali lang sa aming pumunta ng ganitong oras. So, nauuna pa ho sila sa aming electoral board doon sa mismong eskwelahan. Kaya for this election, naisip po namin na dapat merong sapat na waiting area para sa kanila. Meron din mga mauupuan just in case magkaroon ng accumulation ng ating mga senior citizens na dadating. And we also have parang a holding area kung saan makakapag-fill out na sila kaagad ng kanilang mga authorization forms while waiting for the precinct to open. Ay, maganda yan. So, lahat po yan, amin pong mga nakatatanda, heto ay talagang pinagtuunan at binigyan kayo ng pansin.
tayo pala binigyan ng pansin ng COMELEC. Bigyan po natin ng daan, no? Tanungin na natin si Director kasi may mga katanungan tayo dun sa comment section nung ating pinapalabas yung ating early voting hours program na 2.5 minute, 30-second video, no? Ang unang tanong po galing kay Eliza Asuncion, paano yung hindi makalakad pero gusto niyang bumoto? Nako, hindi ho yan problema, Chair. Meron ho tayong tinatawag na priority polling place or PPP kung saan ito ay located sa ground floor at pinakamalapit sa entrance ng ating mga voting centers. Hindi na ho nila kailangang umakyat pa sa presinto nila at doon na lamang ho sila mag-aantay para kunin yung balota nila. However, meron po kaming ipapapirma na parang waiver or authorization forms na kung saan pinapahintulutan nila ang aming mga support staff na umakyat sa kanilang presinto para kunin ang kanilang balota. Huwag ho kayong mag-alala kasi ito naman po ay very secure. Meron po silang envelope na gagamitin para i-claim yon at para dalhin mismo doon sa ating tinatawag na PPP or priority polling. Hoy, magandang balita yon, Eliza, no? So narinig mo yon. Pwede rin. May tanong naman si Leo Hernandez. Paano po yung mga seniors na bedridden pero gustong bumoto? May karapatan pa silang makaboto? At paano po yung kanilang boto? Oho. Unfortunately, wala pa ho tayong home service, Madam Chair. Kaya we don't have a facility pa para dalhin yung balota sa kanila, but we have learned in other countries, no, sa aming election observation na meron sa India po yan, Chair, dinadala ho yung balota mismo sa yan. kanilang bahay. Oo. Opo, ano po yan pa-contest yan around the world. So sali ang COMELEC para sa parang pinaka friendly to the senior citizens or vulnerable sector, may ganong category. Nako, ang nanalo po ay India at dahil po sila ay naghahatid ng balota sa mismong bahay ng ating mga senior citizens na hindi kayang pumunta sa polling Baka place. naman, Director, pagdating ng sa sunod na eleksyon, meron tayong tinatawag na rolling or mobile voting units, no? Para naman natin gawin yan. Hindi po imposible, pwede hong mangyari yan. Kailangan lang ho natin, syempre, of course, to plan on it. Kailangan din natin ng data kung ilan ho ba ang nangangailangan. Yan sigurong kaya nating ibigay sa inyo. Sige With po, our Madam partnership with NCSC, Yan, makikita natin yung numbers ng ating mga bedridden na mga miyembro ng ating community. Pangatlong katanungan, heto naman ay ang tanong niya ay saan po namin makikita ang kumpletong impormasyon ng early voting hours program at listahan ng mga malls kung saan pwede bumoto. Heto po, ako ay isang senior na 72 years old at may disability pa. Opo. Ang lahat ng information na yan ay makikita nyo po sa aming official Facebook account, COMELEC sa Facebook. At meron din ho kaming website, COMELEC website po namin. And of course, we are partnering with the National Commission of Senior Citizens. Meron din ho silang information doon in the coming days. Sa mga naghahanap pala ng presinto, gusto ko rin idagdag, Madam Chair, na bukas na po ang ating precinct finder. So, pwede na ho ninyong i-search yung pangalan ninyo doon para makita kung active voter po kayo at kung saan yung eksaktong presinto ninyo. Para before election day, dala-dala na ho ninyo yung information na yon at madali na lang hanapin sa loob ng polling place. Actually, ginawa ko din yan itong bago lang. So, I am really, a proud endorser of this program of the COMELEC. Kasi tiningnan ko po, hinanap ko, saan kaya akong presinto? Ano kaya ang numero nito? At ano kaya ang palatandaan sa lugar na pupuntahan ko? So, totoo po yan. Kaya hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na nakatatanda. Huwag niyo pong ipagbaliwala. Bumoto po tayo kasi we want to be counted. And tandaan po natin, tayo pong lahat ay kasama sa ating nation building. And that's the right to suffrage. Mahalaga po yan. Tanungin kita, Director, isa pa. Sa tingin niyo ba ay gagawin ninyong institution na talaga itong early voting hours program? Yes, opo, Chair. Actually, this is the first
And this will be continuing in the succeeding elections. Magiging talagang kasama na po yan sa ating election system, sa electoral process natin na merong early voting hours para sa ating seniors. In fact, in the succeeding elections, we are hoping na hindi lang po senior citizens, PWDs at mga pregnant women ang ating mga makikater, kundi yung iba pa, gaya ng sa health sector, yung ating mga electoral board mismo at mga principal natin na nagsaserve doon sa presinto. So magkakaroon pa ho yan ng expansion. Tsaka mabanggit ko din, Chair, no, kasi meron din mga pending bills in Congress na naglalayon din na mag-establish ng early voting system para sa ating mga vulnerable sectors. Kung magkakaroon ho tayo ng ganong batas, hindi lang ho siya magiging early voting hours, kundi magiging mas maaga. Early voting, parang local absentee voting na ho ito, na parang isang buwan ho tayo na bukas para sa ating mga senior citizens Naku, and maganda other yan. vulnerable sectors. Kailangan suportahan namin yan, Director. Opo. Pagka yung batas na yan, kailangan Opo. maimbitahan ng NCSC. Anything related to the betterment of the lives of our older adults, diyan po kami gumagana at gumagawa po. So, Director, sa atin po bang darating na eleksyon, marami na po ba? Handa na talaga tayo sa buong Pilipinas? Yes po, we are on time sa ating timeline sa pagpa-prepare sa election. Information campaign na lang ho ang kulang. Kailangan ho namin makarami ng mga boboto. We need a high voter turnout kasi usually, Madam Chair, mas mababa ang voter turnout pag midterm elections compared to a presidential elections. So kaya po ako nandito ngayon, no? I would like to encourage everyone, di lang ang ating mga nakakatanda, but of course, the entire family na bumoto sa May 12, 2025. Yun po. Yan pong panawagan ninyo ay panawagan din po namin sa National Commission of Senior Citizens. We'll take a very short break, no? At pagbalik natin, kasama naman natin yung ating mga kaibigan, mga kasamahan pa ni Director dito sa ating COMELEC. At tayo nagagalak, sila po ay very actively engaged, no? Para dito po sa darating na election. Please stay tuned. Naglaan po tayo ng mas mataas na pondo para sa ating Medical Assistance Program. Kaya higit na mas marami pang mga Pilipino ang matutulungan nito ngayong taon. Nagbigay din ng utos ang Pangulo na dapat siguruhin natin we must continue producing world-class professionals in fields where we are known. What is this? Medicine, nursing, allied health programs. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktor ito. Dito sa MSRS program, malaki po kasi talaga ang tulong. Hindi na ako nag-iisip o hindi na kami namomroblema tuwing enrollment na kailangang bayaran yung matrikula. Kasi automatic na wala na kaming binabayaran, magpa-process na lang kami. Tsaka meron din kaming allowance. Dahil sa bawat buhay mahalaga, ang Department of Health inumpisahan nitong nakaraang Marso ang Bukas Center. Isa itong programa para solusyonan ang mga nagsisikipang ospital lalo na sa mga probinsya sa ating bansa. Isa sa pinakamalaking Bukas Center ay ang JBLMGH Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center sa Santo Tomas, Pampanga. Kumpleto sila sa mga kagamitan. May 2 operating room para sa mga outpatients at affordable ang mga gamot. Layunin ng DOH na sa 2028 ay makapagpatayo ng 28 primary care center na makapaglilingkod sa nasa 88 milyong mahihirap na Pilipino. Para sa mas mabilis na pagbangon ng Marawi, binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Tututukan nito ang Emergency Assistance for Reconstruction and Recovery of Marawi Project upang mabilis na maayos ang infrastruktura at kabuhayan ng mga tao. In Marawi, the rehabilitation and rebuilding continue under the supervision now of the Office of the President. Our focus remains on restoring energy, water, and livable communities. Sa bagong Pilipinas, walang may iwang komunidad sa nilalayo nating pag-unlad. Pinaiigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayan sa mga kalyadong bansa sa bagong Pilipinas na isa katuparan ng Philippine Security Sector Assistance Roadmap. I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future
for the Indo-Pacific region. Kabilang sa napagkasunduan ang pagbibigay ng Amerika ng $500 million ng military financing na magagamit ng AFP at PCG. Mabibigyan ng access ang Pilipinas sa modernong kagamitan upang matugunan ang mga banta sa teritoryo at cyberspace. 170,000 housing units o 55 proyektong pabahay ang itinatayo ngayon sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. High-rise condominium style, disente at matibay na tahanan ito para sa libu-libong informal settler families. Bahagi pa rin ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong Pilipinas. Slowly but surely, we will be able to achieve our greatest aspirations for the nation, including the dream for a decent and affordable housing for every Filipino family. Sa bagong Pilipinas, tutuparin ng gobyerno ang disenteng bahay sa bawat pamilyang Pilipino. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Tuloy po tayo sa ating panayam, no? Sa ating kamustahan with our COMELEC friends, no? Dahil alam niyo po, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, election time na. Bago natin sila i-introduce yung dalawa nating mga bagito, mga batang-bata pang mga miyembro ng COMELEC. At sabi ko, parang mga anak ko na ito, no? Lolang-lola na pala talaga ako. So, gusto ko pong ipakita muna sa inyo at dalhin ang ating updates sa ating expanded centenarian cash gift. Kung titingnan niyo po dyan, makikita niyo po yung ating expanded centenarian cash gift dito po sa aming pangalawang payout. Nakapagbigay na po tayo ng ilan na ba ang naibibigay natin? 14,492. Ito po sa ating second payout. And the total amount na nai-release natin ay 153,290,000. At meron po kaming magandang balita po sa inyo. Yun pong mga nag-birthday, nag-80, 85, 90, 95, na simula ng March 17, 2024 hanggang December 31, 2024, pwede na po kayong magsumiti ng inyong application sa inyong mga LGUs or OSCAs or Social Welfare Development Offices. Kasi po, once na may go signal tayo sa Department of Budget and Management, isasali na po namin kayo sa rollout ng bayaran. Hindi na po kayo maghihintay ng isang taon pa. Balikan ko po, yung ating mga qualified na 80, 85, 90 at 95 mula March 17, 2024. Pwede niyo na pong lakarin ang inyong mga requirements at application form upang ito ay masubmit at ito ay maisali sa aming validation and verification. So, kung titingnan po natin, meron nga po tayong ini-endorso, no, na programa ng ating COMELEC, ang tinatawag nating early voting hour program po nila. So panurin niyo po yung aming napakaikli po na pag-iingganyo sa inyo. Sumali dito at sabayan tayo. Aga ang mga senior citizens, PWDs at buntis mula 5 a.m. to 7 a.m. sa polling places at piling malls. Hatid ng COMELEC at National Commission of Senior Citizens ang Early Voting Hours Program para sa inyong ginhawa at kaligtasan. Bumoto ng maaga, maging bahagi ng pagbabago.
nyo? Kailangan po talagang maaga tayo. Alam niyo po kung bakit. Una, iwas siksikan. Alam niyo po bang kapag tayo ay nakikipagsiksikan, mas may tendency tayo ay magkasakit? Kasi mababa na po yung ating immune system. So very vulnerable na po tayo sa mga respiratory illnesses. Yan po ha, payo ng isang doktor dahil isang doktor po ako. Pangalawa po, mainit ang panahon. Kaya nga sabi ni director kanina, dapat ay paalalahanan kayo na habang kahit na maaga kayong pumunta, ay magdala ng payong at ng inyong tubig. Ibabalik po natin si director maya-maya po at yan po ang kanyang magiging panawagan sa inyong lahat. Sa ngayon, tingnan po natin yung dalawa po nating mga panauhin. We have Attorney Mariel Catherine Abella. Attorney, we'd like to welcome you to our show, no, sa ating programa. Magandang araw po sa inyo, Attorney. Good afternoon po, Chair. Good afternoon din po sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng programa nito. Yes, si Attorney ay Election Field Officer Sector Head for Persons with Disabilities. Pangalawang panauhin natin, isa pang napakabata din po ay si Miss Maria Rose Angela Peralta. Si Angela, siya po ang Election Field Officer Sector Head for Indigenous Peoples. Hello, Miss Angela. Ayan, hello po, Com. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa atin ngayong hapon po. Yes, maraming salamat sa inyong dalawa. Unahin ko si Attorney. Attorney, heto bang ating paglabas ng Early Voting Hour program ay maganda din ito para sa ating mga persons with disabilities, hindi po ba? Nagkaroon na daw, sabi kanina ni Director, ng pilot study dati. So sinali din po ba ang persons with disabilities at that time na nag-pilot kayo? Yes po, tama po yan. Nung nagkaroon po tayo ng pilot testing para po during the BSKE, kasama po ang mga persons with disability voters sa ating early voting program. So, according po sa ating mga voters, mas naging accessible at convenient po. Dahil po, maaga po silang nakaboto at hindi na po sila makikipagsiksikan sa ibang, at hindi makikisabay sa ibang mga botante. Alam mo, we have really evolved, no, in terms of preparations, in terms of creating programs to make it very easy and accessible to them, ano. Puntahan naman natin ngayon si Miss Angela. Papaano natin masiguro na ang ating cultural sensitivity and inclusivity ay maipalaganap din natin at maging available din siya sa lahat ng miyembro ng ating bansa. Ayan po, ang early voting program po, or early voting hour po natin, no, ng COMELEC, ay hindi lamang po para sa ating senior citizens at para po sa ating senior citizens at mga persons with disability po na boboto po sa kanilang mga voting center at sa mga priority polling place po. Dahil po nationwide implementation po ang ating early voting hour, pwede rin po i-avail ng ating senior citizens at persons with disability or pregnant voters na mga katutubo po ang early voting hour from 5 a.m. to 7 a.m. sa mga tinatawag po nating accessible voting centers at separate polling places. Ay, gusto ko yung sinabi mo na kahit na yung ating mga katutubo, pwede din sila. Alam mo ba yung mga GIDA areas na yan, kung titingnan natin, no, yung talagang geographically isolated, disadvantaged areas, this is quite a challenge. Paano kaya natin maaayos yun? Tanungin natin si Attorney at saka si Miss Ange. Paano kaya, how do we address the problem in terms of accessibility doon sa mga lugar na yan? Unahin muna natin si Attorney, susunod natin si Miss Ange. Para po sa mga ganitong situations po, ang inyong Commission on Elections po ay pumupunta po doon sa mga malalayong lugar. Meron po tayong mga field offices sa district, cities, at sila po yung nakikipag-direct coordination sa ating mga LGUs para po mapuntahan ang mga malalayong lugar. Halimbawa na lang po para po sa ating mga indigenous people, kung saan po si Ma'am Angela po ang sector head. Meron po tayong tinatawag na mga AVCs po, Ma'am Jels. Ayan, sige, explain mo yun, Ange. Opo, ayan, mayroon nga po talaga tayong mga accessible voting centers. Ito po ay nagsimula na programa po o proyekto ng Commission on Elections po noong mga 2013 po. Nagsimula po tayong magtayo ng mga
accessible voting centers sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. And dahil naging positive po yung naging epekto nito sa ating mga katutubo, lumawak pa po yung pagkakaroon ng mga ABCs na tinatawag po natin at nasa mga iba't ibang region na po ito makikita. Sa kasulukuyan po, sa 2025 national and local elections, meron po tayong 64 accessible voting centers. Ang accessible voting centers na ito po ay nilaan exclusively po para sa ating mga katutubo located within o near their IP communities po. Ay, ang ganda naman yan. Siguro, sa susunod, pagka tayo ay mag-feature ng COMELEC, ipakita natin yung mga videos niyan or mga images, para mapansin nila at alam talaga nila, eto ay gumagana. And siguro, sabi ko nga kay Director kanina, na mag-sharing tayo ng data para makikita natin ano yung acceptance rate at ano pa yung mga dapat pwede natin gawin. So we become evidence-based in our approach in the implementation of the programs. Heto po ba ay properly coordinated with the local government units, Attorney? Yes po, tama po yan, Chairman. Ito po ay kino-coordinate po natin sa mga LGUs at sa mga IP communities po. Mhm. Lalong-lalo na po for our indigenous people. And what's the acceptance rate of the local government units? And when you talk about the ABCs natin and doon na ilagay sa kanilang mga lugar, does it need heavy security? Does it need more attention than the usual? And what about those conflict-driven areas? Isa din yan sa itatanong ko mamaya. Mauna na muna yan. Ayan, opo. Ang gusto natin recognize po yung importansya po ng pagkakaroon po o yung pakikipag-ugnayan ng ating COMELEC field offices po dahil sila po talaga yung nangunguna na makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Pagdating po kasi sa mga accessible voting centers po natin para sa ating mga katutubo, ito po ay hindi po sapilitan, ito po ay nire-request nila during the registration period. Ang ating mga katutubo ay kanila pong minamanifest sa pamamagitan ng written consent na tinatawag po natin. Dito makikita yung listahan po ng mga pangalan at mga lagda o thumb mark ng ating mga katutubo na sila po ay pumapayag na malipat sa mga accessible voting centers para po mas malapit na sa kanilang lugar o sa kanilang komunidad yung kanilang lugar na pagbobotohan. Ngayon po, ang isa pa po kasi na requirement natin dito ng mga election field officers po natin, yung ocular inspection na tinatawag po natin. Kaya kailangan po talaga na makipag-ugnayan sila sa ating mga local government units para makasiguro po natin yung kaligtasan, yung security po na pwede po talaga mag-conduct doon ng isang election po, gawin po itong polling place. Nandyan din po yung mga tinatawag nating mga city or municipal engineer dahil kailangan po natin makita kung talaga po bang malapit yung distansya ng bagong polling place nila sa dati po nilang polling place So pati po. yan, kailangan Yes po. kumbaga i-measure mo yun Yes para po. alam mo kung heto ba ay angkop or hindi. Yes no? po, So it takes a lot of planning and organization, coordination, collaboration. Yes po, totoo po yan. Kaya po, dalawa po yan, no? Either po ang COMELEC field office, yung mga election officers po natin, ang manguna ng pagkakaroon po ng request o yung mismo pong mga katutubo natin na makikipag-ugnayan din po sa kanilang mga barangay. Kaya nagpapasa din po sila sa atin, sa COMELEC main office ng mga barangay resolution. Talagang nakalista po doon kung ano po ba yung mga rason nila, bakit nila gustong magkaroon ng accessible voting center or separate polling place po Ay, natin. maganda yon. Ibig sabihin, we're giving them the opportunity actually to be actively engaged with COMELEC sa kanilang mga pangangailangan. Attorney, kung titingnan natin, ano-ano kaya ang ating mga accommodations or assistance na ibinibigay, lalong-lalo na. Let's talk about the persons with disabilities during the election hour or lalo na doon sa early voting hour program natin. Tama po kayo. Marami po tayong mga accommodations para po sa ating mga vulnerable sectors. Hindi lamang po sa ating mga persons with disability, kundi kasama na rin po ang ating mga senior citizens at saka pregnant women na kasama din po sa early voting. So, isa po sa mga accommodations ang pagkakaroon po ng polling places na exclusively po para po sa ating persons with disability, senior citizens at pregnant voters. So,
Meron po tayong tinatawag na PPP or Priority Polling Place. Ito po ay dating tinatawag natin na AYAP or Emergency Accessible Polling Place. Maaaring ating mga listeners, no, baka maalala nila na bumoto sila sa AYAP. Ito po ay matatagpuan sa ground floor ng mga voting centers. At ito po ay exclusive lamang po para po sa senior citizens, persons with disability at pregnant voters. So kung hindi po kakayanin nila na pumunta sa mataas sa palapag, kunyari, andun po ang kanilang mga polling places, maaari po silang bumoto doon sa ground floor na priority polling place na matatagpuan po sa entrance, malapit po sa entrance sa kanilang mga voting centers. Meron din po tayong tinatawag na APP naman po, or Accessible Polling Place. Ito po yung polling place na matatagpuan din po ito sa ground floor, malapit sa entrance, kung saan yung ating mga senior citizens at persons with disability po ay nag-manifest po na boboto sa ground floor. Kasi po, during registration, halimbawa po, sa voter registration, ang ating senior citizens or persons with disability, may tanong po kasi dyan gusto nyo bang bumoto sa unang palapag ng voting center during the election? So kung ang sagot po nila ay yes, pagdating po ng election ay ang kanilang polling precinct ay nasa ground floor po. Yan po ang tinatawag natin na APP. So aside po sa ating mga polling precincts, meron din po tayong mga assistors para po sa ating mga senior citizens, persons with disability, kung hindi po nila kayang accomplish ng ballots by themselves, maaari po silang magpa-assist sa kanilang kaanak or maaari po sa kanilang caregiver, maaari din po sa member ng electoral board. Yan, maganda yan. Ibig pong sabihin yan, pinaghahandaan natin lahat ng kung anong pwede pa para lang siguradong sila ay makaboto. So tayo po ay magbe-break sandali, no? And then pagbalik po natin, itutuloy natin ang napakagandang talakayan dito regarding our program and relationship with the COMELEC for the upcoming elections po. Malapit na po yan with the early voting hour program. Please stay tuned. Ramdam na rin sa buong Davao Region ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong nakaraang taon, sunod-sunod na sinimulan ang konstruksyon ng mga pabahay sa 4 na magkakaibang lokasyon. Higit 13,000 housing units ang ipatatayo dito. Una nang naibahagi ang 400 housing units sa Peopleville sa Calinan, Davao City. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, 1 milyong pabahay kada taon. Yan ang pangarap ating na solusyon. magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa, ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Pinalakas pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang TICAS Convergence Program mula 2023 hanggang 2024. 7 bilyong piso ang ibinuho sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagpapatayo ng bagong military hospital at quarters. We look to the AFP as defenders of our nation, soldiers who serve not for glory, but for the enduring promise of a better nation. Sa bagong Pilipinas, prioridad ang kapakanan ng mga bayaning sundalo ng bayan. Dahil sa nalalapit na pagtatayo ng Candon Airport at ang mga pinahusay na kalsada sa Ilocos Sur, ang biyahe ng bus patungong Sagada na abot hanggang 12 oras ay maaring maging 3 oras na lamang. To boost our tourism industry,
We will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Sa kanyang direktiba, 10% ng mga sasakyan ng gobyerno ang papalitan ng electric vehicle. Nagdagdag din ng 384 electric PUVs. Ipinarehistro ang 7,515 electric vehicles at nagpatayo ng 563 charging stations. Every step that we make towards sustainable energy development is an investment in a brighter, healthier future for our children, for our country. Sa bagong Pilipinas, magkasabay ang kalikasan at kaunlaran sa itinataguyod at pinangangalagaan. World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Heto na naman po tayo. Tuloy-tuloy lang po ang ating pakikipagpanayam sa ating mga bisita, no? Panauhin mula sa COMELEC. Alam niyo po, aking mga kababayan na mga nakatatanda, heto po yung oras na marami tayong matututunan upang mapaganda at mapaayos natin ang ating gagawin pagdating po sa araw ng botohan. Mahalaga po na tayo, yung votes natin should be counted dahil kasama po tayo sa pag-angat ng ating bayan. Bago po tayo magsimula ulit sa ating mga panauhin, gusto ko lang pong ipakita at i-share sa inyo. Magsisimula na po kasi ang segment o meron tayong time, no, i-allocate sa ating mga tinatawag na golden stories. Ang dami po nating nakakalap sa ibaba, no, na ating mga kababayan, 80, 85, 90, 95, 100 years old po. At sila po ay masayang-masaya nung sila ay nakatanggap nung kanilang cash gift mula sa national government via the Expanded Centenarian Cash Gift Act. So kung titingnan po natin, let's see anong meron dito sa ating isang panauhin, si Ma'am Vicenta Aberara. Siya po ay isang 90 years old po mula sa Agusan del Sur. So tingnan niyo po, let's look at her. Nandito po siya ngayon. Sa una na mo, abot pa ka, ana na idara? Wala ko magplanong abot. Ano yung mga ibati na naabot ka na idara? Nalipay. Lipay ko. Na akong gipalit nga Durabox. Mga gatas, tambal. Wala pa, nagdirin si mong Gismel. Naapa. Naapa, daghan pa. Daghan ba? Sa mo may kaingon, mensahin mo. Kung ano sila, dili sila magbuhat o mga kung nga. Dili mayo. Dili mag-inom-inom ng mga alcohol. Tabako, sigarilyo. Nagpasalamat ko sa gobyerno nga. Itagaan ko mga hinabang para sa kuwan. Na makaabot pa ko ng uban ng mga tuig. There. Nami akong kaan ka ng tarpaulin. 90 ang akong edad. Po, dyan po natin makikita, no, ang tuwa at galak na nararamdaman ng atin pong mga nakatatanda. Sinasabi ko po at inuulit ko, hindi po yun ang cash
ang siyang nagmamatter too much, no, when they are given this one. It's really the joy of knowing and understanding na sila po ay napapansin at nabibigyan ng tututukan ng ating pamahalaan. At dahil po dyan, kaya nandyan ang National Commission of Senior Citizens. Yan po ang amin talagang pakay at vision natin, no, na mabigyang pansin, mabigyang tuon at maging holistic ang approach natin sa mga programa ng ating mga nakatatanda. At alam niyo po, andito na naman ang aking dalawang panauhin mula sa COMELEC, no? Andito pa rin po ang ating Director 3, ang head ng Standards and Innovation Office. Gustong-gusto ko to kasi sabi niya Innovation Office. Ibig sabihin, ang innovation kasi is the word that we use for us to be able to move forwards, na kailangan ay magiging, you know, with the coming and the change in times, nagkakaroon din tayo ng pagbabago sa anumang mga proseso, mga programang meron tayo. So si Director Attorney Francis, andito na naman, attorney, no? So welcome again for this segment. And of course, sinasabayan po siya ng ating isang pang batang-batang attorney, Mariel Catherine Abelia, para naman po siya isang election field officer, sector head for persons with disabilities. So let's talk again about the program of the elderly or the early voting hour program. So kung titingnan natin, isang innovation ito na ginawa ngayon ng COMELEC at ito na pilot na nga po nila ito. So, Director, tanungin ko po kayo, bago kayo umalis kanina, ang sabi niyo sa akin ay may nakaligtaan kayong napakamahalagang bagay na paalala sa ating mga nakatatanda. Yes po, Chair. Nakalimutan kong sabihin kasi summer pa lang ngayon, no? So, sa May 12, yung ating mga senior citizens na pupunta sa polling places natin, magdala ho ng tubig at pamaypay habang nasa polling centers ho natin. So, yun ho, nakalimutan ko kanina. Mahalaga yun. Kasi, napaka-importante noon. Tubig, kasi kailangan hindi ma-dehydrate. Kailangan din naman natin ng pamaypay o kaya payong, baka biglang umulan. Alam mo, sa susunod na aming topic sa mga darating na natin, isasalang natin ang ating mga kaibigan sa Climate Change Commission. Kasi alam niyo po, dami ng pagbabago ngayon sa klima natin, no? At hindi nababago at hindi rin po pwedeng hindi natin paghandaan yan. So, attorney, kung titingnan natin, ano kaya ang mga gaps or barriers pa na meron tayo ngayon na dapat nating i-address habang inaayos pa natin yung program? I know that the program is getting to be in place. Alam natin na meron na kayong ini-input na mga safeguards, ano? Pero sa palagay mo ba, meron pang mga gaps or challenges na dapat paghandaan pa? Meron po, pero ang inyong Commission on Elections naman po ay minamabuti po na ma-fill up po ang itong mga gaps na ito. Halimbawa po, para po sa early voting hours, isa po sa mga naging recommendations sa ating vulnerable group ay ang siguro transportation during the early voting hours. And ang VSO naman po, ang Vulnerable Sectors Office, we're working and coordinating naman po with different agencies na hopefully po by siguro sa mga susunod na elections po magkaroon po tayo ng transportation program para po sa ating mga vulnerable sector during early voting. Kasi po pag 5 a.m. to 7 a.m. medyo maaga po siguro para sa ating mga nakakatatanda at persons with disability, at hindi lang po sa transportation kundi po dapat din po yung sana maging accessible para po sa ating persons with disability voters po. Ay, maganda yan. Kung titingnan mo, Director, logistics, no? Siguro ang dapat nating kausapin dyan ay ang ating napaka-active na secretary din sa Department of Transportation, si Secretary Vince Dizon. Sana ay makarating ito sa kanya na baka naman po pwede nga na magkaroon din sila ng mga sasakyan na pwedeng gamitin, mga bus o kaya mga van na kung saan merong stop point, pick up point, and then papunta doon sa polling center. Ano kayo sa palagay mo, Director? Dapat tawagin ba natin si Secretary Vince? Opo. Gagawin po namin yan, Chair. Pero hindi pa kasi meron ho kaming niluluto ngayon sa COMELEC. Kami po ay merong
partnership with Grab Philippines. Opo, hindi pa lang ho namin na-finalize ang aming memorandum of agreement, but we already met with Grab Philippines, and for this election, they will be ferrying our senior citizens, persons with disabilities, and pregnant women during the early voting hours, either for free or with a discount. Wow, Yan. ang galing-galing naman Sa ngayon, yan. nililigawan pa namin na i-free nyo, no? Pag senior citizens, at saka early voting hours. But even during the regular voting hours, which is 7 a.m. to 7 p.m., they will continue to give discounts for rides for senior citizens, PWDs, and our pregnant women. Wow, so, ang ganda abangan naman po yan. natin yun, Abangan Chair. natin yun, ha? Oo, excited So, akong mag-release ng mechanics Ay, ng gusto. Alam mo, pagka meron na yan, una mo kaming ipaalam. At yan ay ikakalap namin sa aming mga Facebook, sa aming mga webpage, at saka sa programa natin dito, para lahat po ay unang-unang makarinig at unang makakuha ng magandang balita na yan. So yan yung sinasabi kong innovations. Kaya pagka nag-i-innovate tayo, ay marami talaga tayong pwedeng gawin, no, upang mapaayos at mapaganda yung darating na election natin. Attorney Kat, kung titingnan mo ay yung ating mga consultations with the local government units, with the other organizations, ay maganda naman ang kinahihinatnan nito. Opo, tama po yan. Nakipag-coordinate po tayo sa ating mga LGUs through our field offices po. At kinukuha po natin yung recommendations and feedback po ng ating mga vulnerable groups. At halimbawa nga po, pag nagkakaroon ng voter education ang Vulnerable Sectors Office, meron po kaming part sa aming program kung saan po maraming nagtatanong or nagre-recommenda ng ways on how to make it more accessible for our vulnerable sector voters. Ibig sabihin, wala talagang kadahilanan, Director, na hindi sila bumoto, di ba? Yes. Kailangan makita natin yung 100% acceptance ng inyong programang yan. Mangunguna po ako niyan pag ako ay bumoto at sigurado ko, yan ay ipapakita namin kung paano kadali, ka-accessible at napakasarap ng pakiramdam na ikaw ay naaalagaan pati ng COMELEC. So bago ako magpatuloy po sa aking mga panauhin dito, gusto ko lang po kayong bigyan ng updates din. Alam niyo po na may parating tayong mga bagong bubuksan na senior citizens community care centers. Heto po ay aabangan niyo po kasi pagtapos ng eleksyon, tayo po ay magbubukas ng 2 or 3 pang community care centers sa ating mga iba't ibang lugar. Mauuna po ang Los Baños dyan sa Laguna. Yan po ay kailanganin na nating buksan pagtapos ng eleksyon. Pangalawa po ay ang sa Daet, Camarines Norte. Yan po ay sigurado na dahil nandun na rin po ang kanilang mga sentro. At ang pangatlo po, kung titingnan natin, ay ang sa ating mga kaibigan doon sa Bohol, ang Mabini at ang Ubay. So 4 po yan at may pang-5 ang nasa Aklan. No? So yan po sila ay sunod-sunod nating ilo-launch ang ating mga community care centers. Naniniwala po kami dito sa National Commission of Senior Citizens that the way to address the needs of our older adults at para ramdam nila kung paano sila mahal ng ating pamahalaan ay via the community-based care centers. Heto po talaga ang programang isinusulong natin kung saan lahat ng kaniyang pangangailangan ay nandoon. Hindi lang po yan kaperahan, kundi yung iyong wellness and health, andun din po yung ehersisyo, yung ating social prescribing, mahalaga po talaga yan. So balikan ko na ngayon ang aking mga panauhin. So, Director, no, nag-plugging na ako ng mga programa namin. So tingnan po natin, no. So Director, kung titingnan po natin, once this is very successful, yung implementation ng early voting hour program natin, heto ay siguradong sa tuwing may eleksyon, whether it's national or local, gagawin po natin ito. Tama po yun, Chair. Yan po talaga ang vision namin. Because COMELEC would also like to show to all the voters, no, na binibigyan din po namin ng importansya ang ating mga vulnerable sectors. Oo, po. kasi dati-rati parang nakatutok tayo sa ating mga OFWs, di ba? And of course, they're very, very important kasi nga naman, they are our unsung heroes, no? Subalit, by you focusing now via the early voting hour program, ay heto po ay ramdam namin na kami ay hindi rin napapabayaan ng COMELEC. Meron pa po ba kayong mga
plano o mga ibang programa that in the subsequent elections or mga coming na mga votings natin ay meron kayong mga plano kung paano pa i-improve o kaya may idadagdag o i-innovate pa. For sure po yan, Chair. Magkakaroon naman po kami ng post-election assessment, no? At makikita natin kung ano pa ang mga dapat nating i-improve for our senior citizens and other vulnerable sectors. Yung early voting hours na yan po ay magkakaroon din kami ng study. Meron kaming monitoring teams na madedeploy nationwide to actually see on the ground kung gaano ito ka-efficient, saan pa kami nagkulang. Para sa susunod na election, tuloy-tuloy po ang ating improvement. Maybe, Director, if I may suggest, baka pwede idagdag ninyo ang inyong client satisfaction survey form. Yes, Kasi po. ano lang naman yan kahit na smiley face o kaya naman nakakunot yung noo, umiyak, di ba? And then bibilangin natin yon. Yes po, Chair. Actually, nung pilot namin, last election ng BSKE, we did have a Google link para sa ating mga botante at saka pati sa ating electoral board to give us a feedback, no? Naging partner namin ang ULAN dito. So meron po silang sinabit sa amin na findings at base dito sa findings na to, nagawa po naming i-enhance pa for this nationwide rollout. So, hindi ho mawawala yung feedback system po natin. Yeah. Gagawa po ulit kami ng Tama ganun. yun. Kasi kasama talaga yun as we move forwards in improving whatever programs we have. Attorney, ano kaya sa palagay mo ang pupwede pa nating ibigay na kung baga advice sa ating mga upcoming voters natin na eto kailangan ihanda ninyo, ballpen ba, lapis ba, o kaya naman mga salamin, huwag kalimutan para naman siguradong makakita kayo. Please. Yes po, tama po yan, Chair. Na-mention nyo na po kanina na magdala po sila ng payong just in case umulan at mahabang pasensya po. Siyempre po, kasama po yan sa ating pagboto. Inasahan po natin na ang ating mga senior citizens, meron po tayong 11.4 million na mga senior citizens registered voters at more than 400,000 na ating mga persons with disability na boboto po. At sana po i-avail nyo po ang early voting hours. Salamat, Attorney. Ikaw naman, Director, ano yung iyong panawagan sa ating mga tagapagsubaybay o kaya may mga announcements pa kayo na gusto nyo iparating sa Yes, kanila? Chair. Gusto ko lang i-emphasize na ang early voting hours na mula 5 a.m. up to 7 a.m. ay isang, kumbaga, it's an option, no? So, 7 a.m. to 7 p.m., they are still allowed to vote. Baka kasi akala nila hanggang doon lang yung oras na boboto. So, kung hindi po ninyo kayang bumoto between 5 a.m. to 7 a.m., pwede pa rin ho kayong pumunta from 7 a.m. to 7 p.m. sa ating mga polling places at kayo pa rin po ay priority lane. Wow! Opo. Idadagdag ko rin, Chair, Yes, I please. forgot Go na ahead. yung palang mga mag-a-avail po ng ating early voting hours at kahit sa regular voting hours, their assistors are also entitled to vote. Wow! Kaya kung sasamahan nila ang ating mga senior citizens and Pwede na silang PWDs, bumoto. they can also vote. Hindi na ho nila kailangan umuwi ulit at ihatid si Lola at babalik ulit para bumoto. Ay, gusto So, ko yan. Yun po yung bago dito ngayon. As long as may condition po yon, as long as they are also a registered voter of the same precinct. Kung Okay. saan boboto ang ating senior citizens at PWDs po. Salamat ha, Director. Maganda yon. Clear, loud and clear yung ating mga tagapagsabay sa ating mga nakatatanda, buntis man or PWD. Pwede din kayong bumoto sabay nila alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Hindi ko sasabihin ng madaling araw. Pag madaling araw, alas 3 po yun ng madaling araw. At huwag kalimutan, sabi nila, magdala ng payong, ng tubig, magdala din ng pamaypay, huwag kalimutan ang kumain muna. At kung po pwede, magbaon din po para kung kayo ay magutom, lalo na yung ating mga nakatatanda na may mga maintenance medications, huwag kalimutan, dalhin din po yan at inumin din po ninyo para hindi lang magiging problema ang inyong pangkalusugan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay inyong sinubaybayan dito sa ating Golden Hour
Puso para sa Seniors. Next week po, napaka-exciting ng ating episode. We will be discussing ehersisyo naman. So, tingnan natin, ano kaya ang mga ehersisyo na pupwede sa ating mga nakatatanda. So, magkwentuhan at samahan niyo po kaming muli sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang po sa Radio Magazine tuwing Huwebes, 1:00 ng hapon. Ang eGovPH Super App ng Marcos Administration ay